sa inyong lahat. Ako po si Manat Bay at ngayon pag-usapan na ho natin ang mga issue sa ating lipunan. Ito na nga at mukhang tinatakot ho ng itong ating mga mambubutas, itong mga congressman. Si Pastor Kibuloy talagang ipinakita pa yung kulungan daw pagka nadakip daw si Pastor Kibuloy. Alam mo yung mga ganyang style? Style yan ng para una, matakot at saka mabahiran ng maduming-madumi si Pastor Kibuloy. Obvious naman yung mga ganyang style. Di ba? Obvious yung mga ganyang style, ika nga. Alam nyo, style ninyo bulok. Ang maniniwala lang dyan yung mga tansong katulad ninyong tanga. Akala ninyo naniniwala yung taong bayan. Nagpakita kayo ng kubol. Akala mo naman there is something special dun sa kubol na yun. Di ba? O Jay Guevara, ikaw ba? Pumusta na doon sa aking poll? May pa-poll po ako sa YouTube. Ano po yung pa-poll natin sa YouTube? Sino ang pinaka-fake news? Kaya lang marami yung nagprotesta doon sa ating pinakitang poll kasi sabi nila kulang yan. Dapat merong every all or lahat daw dapat. All of the above. Pasensya na pasensya na. Pero hindi ko naisip yon. Hindi ko talaga naisip yon. So, kayo na lang po mamili. Aba, yung barkada mo, Jay Guevara. Yung barkada mo nangunguna. Yung si Cash Janet. Yung nagre-recruit sa'yo. Ay nangunguna na fake news si Cash Janet. Sumunod si Demon Nino. Aba? Si Budo Lipunan pala, buhay pa. Naging pangatlo pa siya, in fairness. Kawawa naman si Makmak Humpak. Bakit? Walang bumoto? Doon na nga lang siya makakalamang, talo pa. Sa bagay, walang nakakakilala dyan kay Makmak Humpak. Alam nyo kung bakit? Puro re-upload lang puro re-upload lang. Tapos pag siya nag-live pa, yung itsura niya wala hong nanonood. Alam mo, mahina na utak. Pangit pa. Si Makmak Humpak. Sabi naman nito isa, parang NPA ang galaw ni Cash Janet. Cash Janet yan. Mali naman kayo, hindi Jaret. Cash Janet. Tinawin natin na Cash Janet. Alam mo, sa totoo lang, yan si Makmak Humpak. Sa totoo lang, noon pa lang may something na yan. May naaamoy na ako dyan May naamoy na ako Lalo na nung lumipat. Sabi ko nga sa inyo, yan ang marka. Marka ng mga may something. Pagka palipat-lipat. May marka ho yan. Sabi nito, hindi ko kilala yan si Makmak Humpak. Napanood ko lang sa video ni... Oo nga Anyway, pag-usapan na natin itong pinakita yung detention facility ni Pastor Kibuloy. Alam mo, excited sana akong tingnan Kasi iniisip ko na doon kung saan ilalagay doon yung buffet table nila. Akala ko naman there is something doon sa pasilip nila. Yung pala halatang propaganda. Alam mo yung propaganda lang para lang madungisan ng madumi si Pastor Kibuloy at saka takutin lang. Pero sa tingin ninyo, magpapahuli yon? Wala na. Nandun na yung sa kuweba. Inihahanda na ng Kamara ang detention order laban kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinig kaugnay sa prangkisa ng SMNI. Ipinasilip naman sa News 5 ang detention facility kung saan posibleng ikulong si Kibuloy. Nasa frontline na balik. Sabi nito si Makmak Humpak, nag-anti-Tebes yan. Alam mo kung bakit? Sa totoo lang, ito seryosong bagay ito Ito, nadinig mo na ba to, Jay? Hindi pa, ngayon ko ba lang sa'yo sasabihin to? Kasi nung panahon ng vloggers, dun kay Isko, noong sila-sila lang, yung mga Isko niya nandun,
hindi masyadong nabibigyan ng ng pagkakataon. Ang mga nabibigyan ng pagkakataon noon katulad nila Mark at saka ni Red, 'di ba? Tapos nung biglang nagdeklara tayo ng suporta ang Banateros Brothers, abay binigyan ng pansin ni Yorme. Lagi kami sinasama, tapos isinama pa tayo sa eroplano, sapagkat tayo nagpunta doon sa mga lugar-lugar, doon niya tayo sa sasakyan. Alam mo, marami ko nadinig noon. Marami hoong nainggit noon. Na inaano nila, bakit bagong salta lang niya si Banatbay? Bakit masyadong binibigyan ng importansya? Samantalang kaming mga matagal nang pinagkakwartahan yung trabaho ni Isko sa Maynila, hindi kami nabigyan ng importansya. Yung mga Manila vloggers nun, hindi ko sinasabing lahat sila ganun, ha? Hindi ko sinasabi lahat sila ganun. Meron lang. Sila Mark, walang problema. Walang something dyan kay Mark, yung iba lang, hindi ho lahat. Kaya nung ganun, alam mo, nakaramdam ako ng para bang feeling nila nasagasaan sila ni Banatbay at saka ng iba pang Banateros. Talaga naman, laki-laki ni Boss Dada. Talaga masasagasaan ka. Di ba? Si Boss Dada ba naman ang dumaan? Masasagasaan ka talaga niyan. Tapos, binigyan pa nila ako ng pagkakataong mag-speech doon sa kanilang rally kay Isko. Kaya nga, nung napansin ninyo, doon sa rally ni Isko, unang-una kong kagad bitaw? Unang speech ko doon sa rally ni Isko, in-acknowledge ko yung mga vlogger. Kasi nga naramdaman ko na merong mga nagtampo-tampururot na ganun. Di ba? Feeling ko itong si Makmak Humpak, isa ito sa mga nagtampo. Sabi niya siguro, ang tagal-tagal na namin dito, tapos biglang itong si Isko, biglang kaya siguro ganyan. Kaya nung tapos na si Isko, di ba, natalo. Di ba? Ano nangyari? Kung kanya-kanya na ho kami ng vlogging, yung iba, tumalon kay Bongbong Marcos, yung iba, tumalon kay Leni Robredo, kami po na natili ho dyan kay Isko. At syempre, kay Pangulong Duterte pa rin. At tapos, ang nangyari nung medyo pinapasinungalingan na namin, kami nila Jojo, kasama na si Jojo dyan, pinapasinungalingan namin yung ginagawa ni Remulla. Etong si Makmak Humpak, nag-anti-Tebes siya. Ay, alam nyo nangyari. Akala niya kasi, siguro, feeling niya, dahil hindi popular si Tebes, mahirap yung tinahak ng Banateros na pinasinungalingan si Remulla. Ang hirap nun, ang tindi ng kalaban mo si Remulla. Kaya lang kasi doon kami sa tama. Whether unpopular yung opinion, basta doon kami sa tama. Wala kaming pakialam kung popular o hindi. Ang problema, unti-unting nilalaglag nito ni Remulla yung sarili niya. Hindi ngayon ma-justify ni Makmak Humpak. Anong nangyari? Ayun, lalo siyang nabaon. Naubusan ng followers, walang nanonood. So, naisip niya siguro, naku, patay tayo dyan. Wala na akong pang pupulburo nito. Di ba? So, siguro, maaring naisip niya, kailangan natin bumuelta nito. Paano to? Wala na tayong pambili ng Goldilocks na pulburon. Di ba? So, anong ginawa niya? Na lang ako? Mag-BBM na lang ako. Sama-sama kami dito mga nagpupulburon. Kay BBM. Siguro dahil doon, ayan na siya. Kaya lang, talagang mahina ang utak. Yeah? Mahina talaga utak, G. Kahit anong BBM, alam mo problema kasi sa yung Makmak Humpak. Wala yan sa Wala yan kung sino yung popular na susuportahan mo o hindi. Huwag yun ang tingnan mo. Ang tingnan mo issue. Ang tingnan mo kung paano mo pagagandahin yung argumento mo. Ang problema sa'yo, sakay ka lang ng sakay sa popularidad ng iba. Tama ka, Jay Guevara, nag-post nga siya, nagyayabang ng subscriber at saka viewers. Nag-status ako, nag-comment ako dun. Tarantado ka pala. Ay, hindi pala tarantado. Wala ako sinabing ganun.
Sabi ko, ob ka pala eh. Kaya lagi akong content mo. Naturalmente, maraming manunood sa yung tansod na galit sa akin. Diba? Oo. Subukan mo akong tanggalin sa content mo. Tingnan mo. Subukan mo lang ha. Subukan mo akong tanggalin sa content mo. Ang content mo lang, yung sarili mong pananaw. Ipupusta ko sa'yo, walang manunood sa'yo. Oh, tanggalin mo rin ang content ni Nino. Ang hilig mo kay Demoninyo eh. Naging balalay ka na ni Demoninyo eh. Di ba? Ang hilig mo siyang i-content. Subukan mong tanggalin yon. Yung magkaroon ka lang ng sariling pananaw mo, sariling argumento mo, explanation mo, ipupusta ko sa'yo, walang manunood sa'yo. Mahina ang utak mo eh. Jupri Castillon, maraming salamat ha. Hindi, totoo. Oh, di ba? Oh. I-content niya lang si BBM, tingnan natin. No, hindi niya mapapaliwanag yan. Ang hina ng utak niyan eh. Ang utak niyan, sagad eh. Alam mo yung parang na, ewan ko, sabi nga nila, pag nagpupulburon, medyo natutunaw. Tulay. Itang yan, si Marian Enriquez. Nakahanda na ang detention facility sa Kamara kung saan mananatili si Pastor Apollo Kibuloy kapag naaresto na Sang Jing Corpus, balsak ng kalma. Mamaya na, hindi pa ako galit, pinapakalmo na muna ako. siya ng House Sergeant at Arms. Pagpasok sa detention center, bubungad ang receiving area kung saan magre-rehistro sa logbook ang bawat pumapasok. May mga CCTV, fully air-conditioned at may electric fan pa rito. Akala mo naman napakaganda ng pictures nila dito. Walang kakwenta-kwenta. Merong aircon, may electric fan. Ganito. Talagang para takutin si Kibuloy, no? Mayroon ding 3 CR para sa lalaki, babae at PWD. Sagot din ng Kamara ang pagkain 3 beses sa isang araw. Sa ngayon, mayroong 2 kwarto dito sa detention facility na ito bandang South Gate ng Batasang Pambansa. Pero kaya raw nilang mag-accommodate ng hanggang 8 katao. At dito nga sa likod ng glass window na ito, maaaring i-detain si Pastor Apollo Kibuloy. Grabe, no? Yung Kamara nagmamagaling na ngayon. Feeling nila, sila na yung lehislatura, sila pa rin yung judiciary, at sila na rin yung executive. Nagtayo na rin sila ng sarili nilang kulungan, no? Wala talaga. Sakaling maaresto siya ng Kamara. Hindi na pinayagang makapasok ang media sa mga kwarto dahil may kasalukuyang nag-occupy ng isa sa mga ito. Papayagan namang gumamit ng cellphone ang mga detainee 30 minuto tuwing umaga at 30 minuto sa hapon. Ang visiting hours mula Lunes hanggang Sabado, 9 a.m. to 11 a.m. at 3 p.m. to 5 p.m. Papayagang magpa-deliver o kaya'y magdala ng pagkain. Si Makmak Humpak pala. FLM, may tama nga. FLM siya? Alam mo na. Alam mo na talagang for the views. O, di ba? Alam mo na kagad pag mga ganyang estilo, for the views yan. Ang dumadalaw. Ayon sa House Secretary General, inihahanda na ng Kamara ang detention order laban kay Kibuloy. It will be ready by tomorrow, so it can be... Feelingero kayo, feeling nyo naman makukulong nyo yun. Pusta ko sa inyo, hindi nyo makukulong yung pakita-pakita pa kayo ng kulungan. Hindi nyo madadakip yun. by next week. Hopefully, they will enjoy their stay here. We promise them a pleasant experience. Ika-6 ng pagdinig ng komite ng Kamara ng i-cite in contempt si Kibuloy dahil sa ilang beses nitong hindi pagsipot sa kanilang imbitasyon. Kaugnay ito ng kanyang partisipasyon bilang honorary chairperson sa Sunshine Media Network International. Ang SMNI ang broadcast media arm ng itinatag niyang religious group na Kingdom of Jesus Christ. Nakitaan ng maraming paglabag ang TV network at itinutulak na bawian ito ng prangkisa. Kahapon, lumusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang pagbawi ng prangkisa ng network. Nagbabalita mula. Eto, let's talk about prangkisa. Linawin ho natin yung prangkisa na yan. Kasi ang ulit-ulit nilang sinasabi yung mga paglabag. Eto, inisa-isa ni itong ating abogado na franchise law expert na
abogado rin po ng SMNI. Yun ho ang kinuha nila. Ipinaliwanag ng isa sa mga abogado ng SMNI na isa ring franchise law expert kung bakit walang paglabag sa prangkisa ang network. Bakit nga ba? Nagtataka naman ito kung bakit hindi pinakikinggan ng Kamara ang kanyang mga paliwanag. Sige si nga. MJ Mondihar sa report. Boss Dada, feeling ko, panoorin nyo yung interview ni Boss Dada, Feeling ko bagay ka dyan sa SMNI. Gusto ko mag-Amerikana ka, Pag ikaw naging SMNI host, kailangan naka-Amerikana ka. Hindi pwedeng nakasando ka, o naka-t-shirt lang, Kailangan naka-Amerikana ka, Sa isang panayam, ipinaliwanag ng franchise law expert si Attorney Rolex Suplico kung bakit walang violation sa prangkisa ang SMNI. O, bakit nga Si ba? Suplico ay bahagi ng defense panel na network sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises. Una, sa ipinaliwanag ni Suplico, ang bintang ng violation sa change of ownership o sino yung may controlling interest sa network na kung may pagbabago man ay dapat raw ipaalam sa Kamara. Ang tinutukoy nila, yung pagpapalit po ng Phoebos Holdings Capital Inc. Na pumasok po at 46%. Now, sa batas po at sa jurisprudence ng Korte Suprema, pag sinabi niyong controlling interest, ito po'y 50% plus. Ayun. Yan yung paulit-ulit na hindi naiintindihan ng iba. Kasi pinipilit nila, violation daw yung pagpasok nitong isang kumpanya na humawak sa SMNI. Okay? Ang hindi nila nakikita doon, yung sinasabi na majority o yung controlling, 46% lang ang pinasok ng kumpanya na yon. Dapat 50 plus kasi nga majority. Mathematics tak, hindi nyo pa alam, kayong mga mambabatas talaga kayo. Paano kayo nakagraduate? Sa bagay, hindi nga nila alam yung utos ng ating batas Ano ba utos ng ating batas? Na isa lang dapat ang iyong asawa. Yung isa nila, nadadagdagan ng 2, minsan nagiging 3. Hindi sila marunong magbilang. Iba ho ang 46%. I-compare mo sa 50%. Siyempre, alayo naman ng 46 sa 50. Alam mo yan ang bagay na hindi nyo malulusutan. Ako nakita ko na to Nakita ko na ito na matalino ho itong pamunuan ng SMNI. Hindi ho simpleng bumanat si Kibuloy. Sa totoo lang. Kasi eto to handle a church with so many people, I'm not saying that he is spiritual. I'm not saying that he is holy. I'm not saying he is right. Pero isang sigurado ko, to be able to handle a lot of people only means you are a administrator. You have a gift of administrator and you have a gift of leading people. Alam mo, iyan ang isang bagay na nakita nyo yung mga records, yung pinakita sa video nila Coach Oli, nila Boss Dada. Kumpleto sila ng record. Pag pumasok ka sa kingdom na yan, meron kang pipirmahan. Pag lumabas ka, may pipirmahan ka din. Ano yun? Dokumentado. Ako nga, sa totoo lang iilan lang ang hawak kong Mocha Girls. Hindi ko nga na-document lahat Si Pastor Kibuloy, amantakin mo, sobrang dami, na-document niya talaga lahat. And through this abar, salamat po. Kaya nga ang lakas ng loob niya na dalin sa korte yung mga kaso sa kanya. Kasi nga po, organisado sila. Organisado ho sila kung kailan pumasok yung mga nag-a-accuse sa kanya at kung kailan lumabas. May pirma. May release order. Dinaig pa ang gobyerno. Hindi ito, walang biro ito. Maniwala ako kay Sangi, kaya nga sabi ko, itong tao na to parang pwedeng maging mayor pwede. Kasi magaling siya sa organization Mahirap yan. Mahirap yan. Maniwala ako kayo sa akin. Ako nga, mag-organize lang ng trip. May Europe trip kami, US trip, para lang i-organize ko lahat ng ticket, i-organize ko lahat ng kung saan mag-check-in, kung saan ang kontrata. Hirap na ako, ilan lang yun. Ito, na-organize niya through delegating well yung mga bagay-bagay. So sa tingin ninyo, hindi niya magagawang
kung sakasakali man na organisado ang pag-ayos ng SMNI? Ayan, nabutasan tuloy ito mga mambabatas, kaya lang hindi tinatanggap ng mga congressman yung dahilan nito ni attorney. Kahit sobrang obvious na. Plus, Mayroong 46% na stocks o higit 300 million pesos na investment ang Phoebus Holdings Capital Incorporated o Oh. PHCI sa SMNI na tinutukoy ni Attorney Suplico, habang 53% stocks o nasa 347 million pesos na investment naman ang investment ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na siyang major stockholder ng SMNI. pag 46%, walang controlling interest. Therefore, there is no need to secure the prior approval of Congress. Yun kasi yung pinagpipilitan eh. Bakit daw nagpalit ng ownership nang hindi man lang sinabihan ng Congress since sila yung nagbibigay ng franchise? There was no, hindi nga controlling eh. Meaning, ang may-ari pa rin KOJC pa rin. Yun ang pinagsasabi. Sinagot rin ni Attorney Suplico ang issue ng red tagging na siyang inaakusa ng mga makakaliwang witness ng Committee on Franchise. Pati na ang issue ng fake news matapos tanungin ng isa sa mga program host ng SMNI na si Jeffrey K. Eric Celis kung totoo bang 1.8 billion pesos ang travel funds ng Office of the Speaker sa taong 2023. Pag titingnan mo yung batas, nakalagay doon, deliberate, no? Or willful. Wala namang willful o deliberate doon eh. In fact, in so many instances, including sa harapan po ng Committee on Legislative Franchises, si Ka Eric Celis po ay humingi ng paumanhin. No? Siya po yung humingi po ng sorry po siya sa harapan ng committee. Ang tao nagsusorry ay wala pong deliberate doon. At kung ito naman po ang patakaran natin, na lahat na pagkakamali, isasara natin ng stasyon, aba, wala na hong matitirang stasyon sa buong Republika ng Pilipinas. Correct. Sa dami-dami ng pagkakamali ng mga ibang istasyon, sa dami eto, isa lang naman yung talagang idinidiin nila yung sinabi ni Ka Eric, which is nagtatanong pa siya. Hindi deliberate yun. Nagtatanong nga siya. Sige, sabihin na natin, kasi yan ang sinasabi nila, medyo malicious yung pagtatanong. Sabihin na natin, there is something wrong. Doon. Isang host lang naman yun. Pwede naman nilang idemanda yun ng solo. Bakit entire SMNI? O bakit yung mga nagpapakalat ng fake news sa ibang mga istasyon? Yung mga ini-interview nila? O di kaya yung mga host nila na may pagkabayas? Bakit hindi nila pinupuna? Ang dami-daming istasyon na ganyan. Don't tell me, SMNI lang. Huwag kayong gano'n. Halatang pinipili nyo lang, titirahin nyo eh. Kasi tao lamang tayo prone to err. Pinaliwanag rin ito ang ipinipilit na dispersal of ownership violation ng network. Batay sa franchise law ng SMNI o Republic Act 11253, required ang network na magbenta ng at least 30% ng outstanding stocks nito sa mamamayang Pilipino. At malinaw na walang required timeline dyan ang SMNI, lalo pat sa 2044 pa, mapapaso ang franchise nito. Ngayon, nagkamali bang Kongreso? Hindi ko po alam Kung nagkamali man sila, sa batas po yun eh. Bukas, ikaw naman na ikukulong. Attorney Rolex Suplico, bukas na bukas, ikaw na ipapatawag, ikaw na ngayon ang akusahan nila. Yari ka bukas. Alam mo naman dyan sa kamera may pagka-martial law dyan Di ba? May pagka-martial law dyan. Walang timetable po o timeline doon sa batas na 5 years. Ang prangkisa po ng SMNI na aprubahan lang po noong 2019. Eto, Rambo, sabi niya, Banat Bay, pakilinaw mo yung sinabi ni Ontiveros na tinanong daw niya sa SSS Department itong si alias Rene Cuno, wala daw record ng employee ni Pastor Kibuloy. Hindi naman siya empleyado. First time mo lang ba dito o nagtotroll ka lang? Kasi, sige nga, sigurado ko yung tunay na mga banateros, kaya nyo sagutin. Sige na, kayo na lang sumagot. Kayo na lang sumagot dito sa taong nagtanong na to. Pakilinaw na lang sa kanya kasi mga 100 beses ko nang sinagot yan Paulit-ulit. Rambo, is this your first time? O nang totroll ka lang para mapansin ka kasi kulang ka sa aruga? Ano ba talaga ang totoo? PB Hansen, salamat po Thank you very much sa mga
nagpapakulay sa Mendang. Maraming salamat po dahil po sa inyo hindi po kami pumapayag sa imbitasyon ni Cash Janet. Ayan, sinagot na sa'yo. Ibig sabihin niya may pagka-eng-eng ka. Namnamin mo. 4 na taon pa lamang o 5 taon pa lamang in existence. So meron ka pang 20 years to fulfill it. Pero bakit mo titingnan, bakit ka magfulfill na wala namang limitasyon, walang timeline? At panghuli, sinagot ni Attorney Suplico ang issue ng reportorial requirement na dapat taon-taon ay nagsasubmit ng update sa 2 kapulungan ng Kongreso ang SMNI Madam Sara hinggil sa Ambali, compliance salamat ito po. sa franchise law. Sa unang hearing pa lamang, umamin na ang committee secretary na nagsubmit ang SMNI ng kanyang reportorial requirements. At ang may kasunod po ng provision doon, nakalagay doon ng failure. Ang ang penalty, 500 pesos per working day lamang. Hindi revocation. So hindi ko malaman bakit pipilitin nila na i-produce o pilitin nilang makikita ang wala sa batas. Late part ng Siyempre, alam mo, Attorney Suplico, sa totoo lang, ang tunay naman na dahilan, kasi tinitira nyo kasi yung Panginoon nila na si Tamba. Alam mo naman yung Panginoon nila. Alam mo kasi pagka mga ganyang mga laki sa alta sa syudad, yung mga elite, yung mga oligarch, yan mga sensitive ho yan. Pag binanatan mo ho sila, umiiyak kagad. Siyempre, magsusumbong yan sa mga bataan nila. Sasabihin nila dun sa mga bataan nila, pagtanggol nyo naman ako. Gawa naman kayo ng resolution supporting me. Mga iyakin kasi ang mga peking Panginoon nila eh. Mahinang nila lang. Manamana lang yan sa pamilya nila. Oo. Madaling masaktan. Yan ang totoo. Alam mo, maniwala ko kayo. Yung mga yan, madali ho masaktan ho yung mga yan. Kaya ho ganyan yung mga style niya mga yan. Sa totoo lang, sila ho ay mga weak, ika nga. Sila ho ay talagang, alam mo na, yung iyakin. Kaya tingnan mo, pinagtatanggol siya ng mga tauhan niya, yung mga balalay niya. Yung mga enge pera, ganun. Alam mo ba, kung naalala ko dyan yung panahon ni Pangulong Duterte? Walang nagtatanggol kay Pangulong Duterte kung hindi yung mga vloggers eh. Kasi yung iba, alam na ng mga kaibigan ni Pangulong Duterte na hindi niya kailangan ipagtanggol. Malakas na tao yan si Pangulong Duterte. Hindi nyo kailangan niyang pagtanggol. Pero dito, obvious na obvious, kailangan ipagtanggol. Nasaktan eh. Ba't nyo kasi masyadong sinaktan? Hindi, masyado nyo kasing sinaktan. Yun talagang katotohanan dyan. Kaya itong mga congressman na ito, pikon na pikon. Siyempre, alam mo, sa mga ganyan, walang biro ito. Totoo ito. Makinig kayo. Sa mga ganyan, ang dami nilang congressman. Ilan sila? 200, 300, di ba? 200 plus. Or I think, I'm not sure yung eksaktong bilang. Pero more than 200. Paano ka mapapansin nung peking Panginoon nila? Para mapapansin yung peking Panginoon nila, ipagtatanggol nila sa media para mapanood nung peking Panginoon nila. Tapos, pag nakita nung peking Panginoon, ay, pinagtatanggol ako ni ganito. Pwede na siya ngayon humingi ng kung ano mang gusto niyang hingin. 318. Sabi, hindi ako sure kung ganyan na eksakto. Nagigets ninyo? Siyempre, para ikaw mapansin, sa dami nga naman, 300 na mahigit na congressman. Para mapansin ka, kailangan medyo tagapagtanggol ang datingan mo. Diba? Kaya, intindihin nyo na lang. Kasi ano lang naman yan. Alam nyo na, kailangan. Grabe naman ito. Banat bay, takbo po kayong BP ni Duterte. Wala naman ganyan. Alam mo, ito isa pang na bring up ni Panelo doon sa huling pagtitipon nung Tuesday ay yung
idea na Duterte. Eto, alam mo, nag-comment nga ako dun eh. Kasi ako talaga, honestly, in my own personal experience with President Rodrigo Roa Duterte, gusto ko man siyang tumakbo uli. Talagang alam kong maganda ang ginawa niya for 6 years. Talagang tunay na nagbago ang Pilipinas in 6 years. Isipin mo, in that 6 years, naging proud ang mga Pilipino, especially the OFW, naging proud po sila. Naging proud po sila na Pilipino sila nung panahon ni PRRD. Diba? As kay Christian Music Channel, salamat po. Jayan, Nene, salamat po. Kaya nga gusto nilang ulitin. Kaya lang, alam mo, nakita nyo naman siguro kung gaano na nakakapagod si Pangulong Duterte. Nung una, kahit po ako, kasama ako sa pumipilit. Gusto ko talagang tumakbo siya uli. Pero nung eventually nakikita ko na pagod na si Pangulong Duterte. Ako personal ko ito maaring sa inyo iba. Okay? Sa akin, parang gusto ko na lang siya mag-retire. He deserves, alam mo yun, to rest, to unwind, to enjoy his life. Sa totoo lang. Alam mo, na-realize ko yun nung na-interview ko si Baste. Si Mayor Baste, talagang replika ni Pangulong Duterte. Replika po ni Pangulong Duterte si Baste. Walang kapritsyuhan sa katawan, walang kaartihan. Sabi ko nga sa inyo, nung nagpunta kami sa isang lugar, hindi ho yun special. Kita nyo yung lugar? Ang payak-payak nung lugar na yon na pinuntahan namin, sa rooftop yon na kumakalampag-kalampag pa. After nga nung interview, nawasak yung bubong nila eh. Sa sobrang payak ho niya, yung wala ho siya ilan lang siguro security niya? 1, 2 lang? Which is entitled siya because anak siya ng dating presidente. Tapos mayor pa siya ngayon. Yung pamilya niya, wala nga ako nakitang security. Sobrang alam mo yun, napakasimpleng tao, napakatotoong tao, at ayaw na ayaw sa mga epal na politiko. Actually, i-discuss ko yan one of these days. Itong, although it's a little bit late, pero i-discuss ko yung video interview namin kasi meron kami mga pinag-usapan na off the record. Marami akong tinanong. Kasi alam nyo, meron kaming common friends ni Mayor Baste Kaya alam ko kung ano trip ni Mayor Baste na ikikwento ng aking kaibigan. Alam ko yung hiling niya. Nakikita ko rin yung ibang mga video niya. Nakikita ko yung kung ano trip ng mama na yun. Napakasimpleng buhay lang. Yung connotation sa kanya na, ano yan, Eddie, Baby Pink, Roslyn, maraming salamat po. Yung maraming nagsasabi na, ano yan, nag-a-addict siguro yan kasi itsura niya parang bad boy. May tato. Hindi, eto seryoso ito. May mga ganung may mga ganung connotation yung anak ni Pangulong Duterte, mga durugista yan kasi puro tato, puro parang mga bad boy. Ako, hindi na kasi sa akin bago yun. Bakit to? Ako nga may tato hindi pa ako nakakita ng ng droga Honestly siguro nakita ko lang kasi doon sa Netherlands, alam niyo naman, Amsterdam, nagpunta tayo. Yun lang ang nakita ko. Pero yung talagang yung mga kristal-kristal, pero puno ako ng tato, at saka hindi naman po ako masamang tao. Oo, wag ko kasi natin wag ko natin nga kagad na porket may tattoo ito, na to, masamang tao. Ano kayo nasa Japan? Hindi kasi ganoon sa kanila sa Japan di ba? Sa Japan po talagang pag may tattoo ka, iba ang ng kultura ng Hapon Hindi talaga nagtatato, di ba? Ang tattoo ibig sabihin nun parang takusa ka, ganoon.
Sa atin, hindi ho ganun. Sa atin, normal ho yun, yung may tattoo-tattoo lang, di ba? Yung kahit nga, Mokagers na nga lang, ang dami-dami nagsasabi na, Mokagers, ba't ganyan yan? Dami-daming tattoo. Mga ganyan-ganyan yan. Porket may tattoo, ganun-ganun na kagad. Kasi mga ano lang niya, mga pera, baka mas mayaman pa sa inyo yun. Mas mayaman nga sa akin yung mga yun. Sa totoo lang ha, mas mayaman yung sa akin yung mga kuripot lang yun, pero mga buraot lang yun, pero gagalit na yun. Mga mapanlamang kasi yun sa akin di ba? Pero Jing Corpus, di ba nakita mo mga girls? Masasabi mo bang yung mga malalandi? Wala. Kasi nga, ang bilis natin, ang bilis nating umusga ng tao according sa itsura nila. Yun ang punto ko dito. Ganun ang sinasabi nung iba kay Baste. Kaya ako, yung sa ideyang Duterte, alam mo gusto ko? Akin lang naman po ito. Maaring sa inyo, hindi. Si BP Sara Duterte, presidente. Ano na yan Tapos na yung usapan na yan. BP Sara Duterte, presidente. Tapos na yan. Wala nang Yung mga tumangkang lumaban pa sa 2028, wala na. Pupulutin kayo sa kangkungan. Wag nyo nang tangkain. Sigurado na ho yan, shoot yan sa banga. Ang natin, sana Vice President, tumakbo si Baste. Yun. Yun ang totoong unity team. Bakit? Una-una, hindi magsisiraan yun. Pangalawa, hindi mapapraning yung presidente dun. Oo, kasi ngayon, unity team, di ba? Oo, kunwari, united sila. Pero napapraning naman kay BP Sara Duterte. Di ba? Yun ang totoo. Huwag na tayong maglokohan. Kahit nga si Pangulong Duterte, hindi niya maintindihan bakit galit na galit sa kanila ang mga kampo ni Marcos Oo, maaaring si Marcos wala. Pero yung mga nakapaligid sa kanya, hindi nila maintindihan, bakit ba masyado silang allergic sa, basta pumunta ka ng Davao, allergic sila, minamanmanan ka, pag pumunta ka ng Davao, hindi mo maintindihan. Di ba? Pero kung isipin nyo Duterte, yan ang magandang tunay na unity team. Bakit kanyang tunay na unity team ang Duterte? Hindi ho praning yung presidente. Kung aagawin ba sa pwesto. Lagot siya sa ate niya. Palo sa puwet si Baste. Di ba? Gusto nyo, eto lang, suggestion ko lang naman po ito Suggestion ko lang naman po ito. Kung maganda yun, di ba? BP Sara Duterte, presidente. Si Baste, vice president. Tapos sa susunod, sa 2034, okay? Si Basti naman, di ba? Tapos si Banat Vice. Ay, hindi. Biro lang. Walang ganun. Ang vice president naman nun, pwedeng si Senator Robin Padilla. Duterte Kibuloy. Nako. Maraming mapipikon yan. Alam mo kung sinong number 1 na pagka ginawa mong Duterte Kibuloy? Kung sinong unang-unang magwawarla? Hulaan ninyo, makahula ng tamang sagot, merong Banateros Cup. Hulaan nyo. Kung sinong unang-unang magwawarla pag naging Duterte Kibuloy. Si Ontiveros, hindi. Mali, wrong answer. Si Ontiveros, si Tambalos, hindi rin. Mali, walang nakatama sa inyo. Wala. Hindi mahina isip nyo. Walang nakahula. Wala pala kayo hindi nyo pala alam alam nyo kung sino? Etong siguradong magwawarla ho ito.
Siguradong sigurado. Handa na ba kayo? O isa naman masagabong palakpakan sa pinaka-bitter kay Pastor Kibuloy. Ano ang inyong masasabi at ano ang tingin ninyo dito sa galaw ng ating Vice President at Secretary ng DepEd? Inuulit ko siya ay member ng gabinete. Membro ng pamilya ng Pangulong Marcos sa gabinete. Cabinet position yan. Pero nandun sa anti-Marcos rally. Anti-Marcos dahil man talaga ang kanila Hindi lang naman po issue sa Senado, Kongreso ang kanilang tinatalakay dyan. Na mga investigasyon kay Kibuloy. Issue tungkol sa Marcos. Pinabababa nila si Marcos. Inaakusahan ng korupsyon. Marami silang sinasabi kung ano dyan ng mga speaker. Tapos yung pangalawang Pangulo, na kung di ako nakakamali, ngayon yata siya pa yung caretaker ng bansa dahil ang ating Pangulo ay nasa Europe. Tama ba yun? Oo, bakit? Karapatan ni Vice President mag-attend sa mga rally. Pero Yun naman pala Nanggaling na rin sa bunganga mo. Nakarapatan niya yun Bilang mamamayan na ipakita ang suporta niya kay Kibuloy at sa SMNI, nanggaling na rin sa bunganga mong Ayoko sana sabihin yun dapat hindi sa anti-Marcos. Dapat hindi sa rallying na... So ano, gusto mo sumipsip din katulad mo? Unang-una, in-interview nga siya Nilinaw niya, I'm here to support SMNI and Kibuloy. Nilinaw ni VP Sara Duterte yun. Bilang respeto, hindi nga siya umakyat ng entablado. Kasi nga, alam niya, yung entablado, gusto siya maging presidente. Alam niya, doon sa entablado, binabanatan si Marcos. Kaya nga ho siya hindi umakyat. Paano pa kaya kung umakyat siya? Di yung tumbong mo, siguradong init na init. Tama, mali. Tingnan ninyo tingnan nyo double standard dito. Tingnan ninyo Papabagsak. At ang layunin ay palitan si Marcos kasi member siya ng gabinete. At kung sakaling mawala si Marcos, siya ang makikinabang ng Vice President. So nasaan ang loyalty? Nasaan naman yung pagmamalasakit sa Pangulo? Nakita nyo? So yan, huwag magagalit Yung mga saradong isip yan, iba yung sasabihin. Pero bahala kayo sa buhay nyo. Ayan. So parang sinasabi niya, asan daw ang loyalty? Asan daw, parang ang dating disrespecting kasi siya ay isang sekretary. Pero ang ganda ng linaw ng sinabi ni VP Sara Duterte doon, Mr. Mike Abe, the vlogger. Bumagsak ka na sa Kasi sa pag-iinarte mo. Dahil sa kayabangan mo, ayan ang nangyari sa'yo. Hindi, alinaw po doon Ano doon ang hindi mo naintindihan? Na nagpunta doon si VP Sara Duterte to support SMNI and Kibuloy. Wala naman sinabi si VP Sara Duterte, nandito ako para sumigaw ng resign. Resign, wala. Nagpunta doon si VP Sara Duterte bilang kaibigan, bilang suporta. Hindi nga siya umakyat, di ba? Wala hong ganun. Talaga, mantakin mo walang nakapilit sa kanyang umakyat. Basta pumunta ako, I show my support. Ganon. Baka naman ang totoong kinapuputok ng butsi mo, Mike Abe, dahil sinuporta ni VP Sara Duterte yung dati mong among si Kibuloy. Dahil sa hindi ka makamove on doon sa pagkokorek sa'yo ni Pastor Kibuloy bilang chairman ng SMNI o honorary chairman ng SMNI, hindi ka makamove on dahil kinorek ka on air. Yan ang totoo. Kinorek ka on air at dahil sa yabang mo, dahil ulitin ko dahil ayaw mo magpakorek on air, may pagdabog ka pang ginawa. Balikan natin yung kanyang pagiging immature. This is sign of immaturity. Ikaw lang ang gumawang ganito Marami na ang nag-retire o umalis, nag-resign sa network dahil hindi nila gusto ang pamunuan ng network. Pero ikaw lang yung gumawa nito on air. That is sign of
immaturity. Kung sinasabi mong asa na loyalty ni VP Sara Duterte, ikaw, wala sa'yo? Maturity. Napaka-immature mo. Pero gusto ko lang linawin yung sinabi mo na huwag nating iasa sa isang tao. Hindi pwede yun, Mike. Siya ang presidente natin, nakaasa sa lahat, sa balikat niya yan. Kung may pupurihin pag siya ay nagsaksid, siya. Pag may sisisihin, pag hindi nagsaksid na fail, siya rin ang tutumbukin ng tao. Yung mga nanonood. Marami pong salamat. Babay po. Alright. Maraming salamat po, Pastor, sa Tapos nagpalusot pa daw siya, hindi daw niya binato yun. Paano kayo maniniwala sa tao na to na yung tipong aminin na lang na binato niya talaga yung mic, ayaw pa niyang tanggapin? Narinig ko yung palusot niya dyan eh. Natural lang na ganunin ko yung mic. Pwede mo naman ilagay, alam mo yan eh, na very delicate yung mic na yan. Hindi na, siguro naman hindi gagamit ng OEM na mic yung SMNI. For sure, ang ginagamit niyang mic is sure. Ha? Totoo kasi merong mga mumurahing lapel. Pero ang pangit ng tunog nun. O pagka masyado nang malakas yung salita mo, sumasabog na yon. So ang usually ginagamit dyan, it's either Shure o Sennheiser na lapel, which is expensive and very sensitive. Kaya maingat na nilalagay dito eh. Ikaw, anong ginawa mo? O, tingnan mo uli ha. Tingnan yung ginawa niya ha. O. Ay nagsaksid siya. Pag may sisisihin, pag hindi nagsaksid na fail, siya rin ang tutumbukin ng tao. Yung mga nanonood. Marami pong salamat. Babay. Tingnan nyo kung binato o nilapag lang niya. O, gagawin mo pang tanga yung mga nanonood? Babay po. Alright. Maraming salamat po, Pastor. Nagpaalam ka pa, yun ang palusot mo. Bastos ka naman pala eh. Gusto mo maging tapat si VP Sara Duterte at hindi siya bastos kay Pangulong Marcos? Double standard ka. Ikaw nga, bastos din eh. Ginawa mo, pwede ka naman magpaalam after eh. Di ba off-air? Sabihin mo, hindi ko nagustuhan yun, Pastor Kibuloy. Kinorek mo ako on-air. Hindi ko gusto yon. So, dahil dyan, resign na ako. Bastos ka eh. Yan ang totoo. O, panoorin nyo yung part na yan, ha? Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo itong part na yan. Sa kanyang mga executive session, meeting sa mga military commanders o ano pa dyan. Pero nakatang lahat sa balikat niya yan. The failure and the success of a nation depends on the leader. Any organization, church organization, political organization, nation natin, the success and the nakaatang sa balikat ng Pangulo yan, ng leader. Ayan. Yes, Pastor. Sa kabila po ng hindi pagbanggit ni President Bongbong Marcos sa kanyang unang SONA nitong mga... Eto ha, hindi kinikriticize ni Kibuloy si Marcos at this time. Ang sinasabi lang niya, nakukulangan siya doon sa mga issue especially laban sa komunista. Kasi alam naman natin ang puso ni Kibuloy ng SMNI. Di ba yung pinaglalaban nila komunista? Yung laban sa komunista. So nung napansin niya na hindi nabanggit yun at saka nakukulangan sa criminality, nagkomento siya. Tapos sinasabi niyang medyo kulang. Kinontra ngayon ni Mike Abe. Tapos nung sinita siya, aba pambira, parang batang na ginagawa ng candy. Yung tatlong issue po na inyong binanggit, itong insurhensya, korupsyon, at illegal na droga. Ano po ang magiging payo po ninyo o mensahe para naman po doon sa mga ahensya na may kaugnayan po sa laban na ito? Kailangan hindi marinig sa akin yon. Kailangan marinig sa Pangulo yon. Ako naghihintay din na kailangan marinig yon na malakas. It should be a resounding message to the law enforcements, to the armed forces of the Philippines. They should have a marching order from the command. May mali ba sa sinabi ni Kibuloy? Hindi, honestly.
May mali ba doon sa sinabi ni Kibuloy? Nakukulangan lang naman siya doon sa SONA. Na sabi nga niya, sana binanggit yun so that the entire military would hear na talagang, tara, laban pa rin tayo sa insurgent sa ating bansa. Commander-in-Chief, napaigtingin ninyo yan. Na yung NTFL cut, tuloy natin yan. Na yung nasimulan na ng unang Pangulong Duterte, patuloy natin yan. Modernization of the AFP para labanan natin ng insurhensya. Kayong mga taga-PIDEA, kayong mga pulis, huwag kayong magpapabili, huwag kayong mabibili ng droga. Labanan ninyo yan, tututukan ko kayo. Oh, yun ang hinahanap ng tao. Hindi ko pinangungunahan ng Pangulo, ha. Huwag kayong magkamaling pinangungunahan ko. Pulso ng tao itong aking dinadama ngayon na gusto nating marinig. Hindi ko dinadjust kasi napakaaga pa naman. Pero Ayan, ang linaw, oh. Hindi nga basta si Pastor Kibuloy at this time, eh. Hindi ko pa naman hinuhusga, napakaaga pa naman. Pero sana, ang ayos ng pagkasabi niya, eh. Sana, eto, maintindihan ko pa kung ako'y nagsalita dyan. Tapos nagalit si Mike Abe. Kasi may pagkabastos yung bunganga ko. Pero ang galang ng pagkasabi ni Kibuloy, di ba? Na hindi naman sa pinangungunahan, meron pa namang panahon, pero sana sa mga susunod, ganyan. kung hindi niya nabanggit sa kanyang unang SONA, marahil sa susunod, tingnan natin. Oh, di ba? Pero yun ang tututukan ko. Kahit ako bilang isang private citizen, my gauge of the success of a nation is according to its peace and order. Kung walang peace and order, anything that we do is bound to fail. Kahit ano pa. Ito yung malalaking cancer ng ating sosyedad, itong nabanggit na to. At huwag iwasan talaga to. Kaya ipanalangin ko ang ating Pangulong Marcos at ang kanyang administrasyon na lahat ng sinabi niya about the economic reforms sa ating SONA na very uplifting at very straightforward. Tingnan mo, pinuri pa niya si Marcos niyan, ha? Matupad lahat. Unang-una, dapat ang peace and order. Alright. Okay. Chairman, partner. Chairman, marami pong salamat sa mga sinabi mo. Ako po ay 15 years na dito sa SMNI. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon, tiwala na ipinagkaloob niyo sa akin. At akin pong pinasasalamatan, magiging habang buhay na akin pong pinasasalamatan yan. Pero dahil dyan... Ako may kasama mo dyan at kasama ko kayo. Tumigil si Mike, ha? Kasi nagsasalita si Pastor Kibuloy. Tumigil si Mike. So alam niya na nagsasalita si Pastor Kibuloy. Ano ginawa niya? Dahil dyan, Pastor, pasensya ka na. Ito na po yung... Hindi niya pinatapos. Pumasok siya. Anong tawag mo dyan? Di ba kabastusan? Anong tawag mo dyan? aking last day. Dito Ulitin ko, ha? Pakinggan nyo. Tumigil siya. Ibig sabihin, alam niya na nagsasalita. Yun. Pasalamat sa pagkakataon, tiwala na ipinagkaloob niyo sa akin. At akin pong pinasasalamatan, magiging habang buhay na akin pong pinasasalamatan yan. Pero dahil dyan... Ako may kasama mo dyan at kasama ko kayo. Dahil dyan, Pastor, pasensya ka na. Ito na po yung aking last day dito sa SMNI. Maraming salamat po sa inyo, as Chairman, sa lahat ng mga viewers, lalo na sa nation sa lahat po ng ating mga nanonood. Marami pong salamat. Bye-bye po. Alright. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong pong... 2 beses pa yon, ha? 2 beses binato. Tapos tingnan ninyo, ha? May maririnig pa kayong parang na bagsak. oras at panahon sa umagang ito. Alright. Maraming salamat po, Pastor. Parang yung mga jowa nyong hindi galit, tahimik, pero nagdadabog. Tama, mali? Bastos ka! Yun ang totoo, Mike Abe. Hindi namin makakalimutan yan. Yang kabastusan mo. Di ba? Anong tawag mo dyan? Magalang? Sabi ni Garski, kuha mo. Ba't ganyan ba asawa mo? Wag ganyan, baka nanonood yun dito.
Nagtantrums, oo. Ganyan yung mga asawa, di ba? Yung meron silang silencer. Yung mga asawa, hindi yan magsasalita, tahimik lang yan. Pero galit na yan. Pero basag na yung pinggan nyo, wasak na yung mga gamit nyo. Di ba? Anong tawag mo sa mga ganyang babae, yung mga nagtatantrums? Alam mo kung bakit? Minsan kasi nire-regla yun, kaya ganun. Mike Aben, nire-regla ka ba niyan time na yan? Kaya ka ganyan, nagtatantrums? 2 beses so pag ginanon yung Diba? Pambirang buhay ere, oo. Tapos ngayon, you would expect na dapat yung ating Vice President may galang sa presidente. Alam mo, okay lang, tama yung punto mo na yun, pero hindi dapat manggaling sa'yo. Dahil you do not know the definition of respect. Definition nga na maturity, hindi mo alam eh. Respect pa kaya? Tama, mali? Ay naku, alam mo, dapat sa'yo talaga, maging vlogger na lang. Katulad ni Nino Bastos. Ni Demonino, kilala niyo si Demonino? Yung ang baho na nga ng bibig, ang baho pa ng mga pinagsasabi. Kilala niyo si Demonino? Ako, hindi ko kilala yun. Sabi nitong isa, he gets the 700K portion. Wag naman ganun. Wag nyo naman husgahan. Inusgahan nyo na kaagad eh. Inusgahan nyo naman kaagad na nabayaran siya. Wag naman ganun. Paano nyo naman nasabi? Porket dati puring-puri siya sa mga Duterte, ngayon halos lapas tanganin na. Ibig bang sabihin nung bayaran na kagad? Wag naman ganun, hindi naman tama yun. Kayo talaga mga banateros ha. Sa tingin nyo 700,000 ang bayad sa kanya, wag ganun. That's not right. Ako, sorry magdi-disagree ako sa inyo dyan. 700 lang? Hindi, ako, disagree ako dyan, ha? Eto pa. Naalala nyo ho ba? Ito. Naalala ninyo? Naalala po ninyo na noong Disyembre? Naalala ko ito. Bakit kanyo? Naalala ko to habang kami po ay namamasyal sa ABC. Alam niyo yung ABC dyan sa Japan? Lahat ata ng ABC pinunta na ng Mocha Girls para lang bumili ng sapatos. Pare-pareho naman ng itsura dun. Hindi ko nga alam, lahat na lang ng ABC. Ginugoogle nila. Alam niyo yung ABC? Sa Japan. Yung bilian ng mga Jordan tsaka ng mga Skechers. Mga sapatos na sale. Kunwari sale, pero sa totoo lang, gano'n naman talaga presyo nun. Tapos sasabihin nila, ay wala sa Pilipinas to. Bibili sila, nabudol sila tuloy. Naalala ko yun. Naandun kami sa ABC store, yung tumawag sa akin yung kaibigan kong artist, hip-hopper. Hindi ko na sasabihin sa inyo yung pangalan. Sinabi niya sa akin, Banat Bay, kinukuha ako bilang vlogger para dito sa serte na politiko na to. Sa halagang 400,000 a month. Kaya lang, kaibigan tayo, kaya nire-respeto ko ikaw at pinanunood ka naming mag-asawa. Believe kami sa'yo. Kasi magkakasama tayo noon tapos napunta ka sa politika. Pagdating sa political vlogging, idol daw niya ako. Sabi niya. Kaya lang, magkakasalungat tayo. Babanatan ko yung kinakampihan mo. Ang problema, ito sabi niya talaga to, ang problema, gusto ko talaga ang mga Duterte. Gusto ko talaga ang mga Duterte. Kaya lang, kasama sa mission namin, nabanatan ang mga Duterte, lalong-lalo na si BP Sara Duterte. Yun. Sabi ko, ganito lang. Naintindihan ko naman, mahirap ang mahirap ang labanan pagdating mo sa hip-hop world ng, hindi naman porket sikat yung kanta mo, may pera ka na Hindi ganun yun.
marami diyan sikat ang kanta pero hirap pa rin. Bakit to? Kasi yung copyright na yung ano wala naman wala naman masyadong kita doon eh. Ang kita diyan sa shows. Kung hindi ka magaling magdala ng shows o kung wala ka naman masyadong shows, mahihirapan ka. 'Di ba? Kaya sabi ko sa kanya, sige tanggapin mo na 'yan. Pero wag mong babanatan ng Duterte kung ayaw mong banatan kita. Pero wag ka mag-alala, kung babanatan man kita, hindi kita pe-personalin. Babanatan ko lang yung mga kasinungalingan na ilalabas sa'yo. Kasi ang sabi niya, bibigyan sila ng script. Alam mo ba kung sino yung recruiter? Tinanong ko, sino ba nag-recruit sa'yo? Sabi niya, hip-hopper din eh. Hip-hopper din. Actually, yung nag-recruit sa akin, hindi ko yun hindi siya kasali. Ni-recruit lang niya kami. So sabi ko, so hindi siya babanat? Ikaw lang ang babanat, recruiter lang siya. Abay, may toyo pala yun. Yung recruiter mo pala, may toyo yun kung ganun. Mantakin mo, ikaw ang pinabanat, siya hindi bumanat, pero pareho kayong kumita. Takin na may toyo yung kung ganun yun. Sabi ko sa kanya, saltik yan, pagka ganyan. Malabo yun. Ikaw, hindi, isipin nyo ito ikaw ang gagawa ng trabaho. Tapos, dalawa kayong kikita. Ikaw ang haharap at magmamumuliti ka tapos dalawa kayong kikita. Anong tawag mo doon? Scammer. 'Di ba? Anong tawag mo doon? Scammer na may toyo pa sa utak. Mantakin mo dalawa kayong kumita. Eto, tandaan nyo Eto ho ay noong nakaraang taon. If I am not, if my memory serves me right, I think it was last week of November. Alala ko yun. Kasi ko yun tansyado ko yung bakasyon ko nun November, nasa San Francisco ako nun. Tapos na yung November, isang araw umuwi ako, pumunta naman ako ng Japan, pabalik. November last week. Okay, tapos December yun, umuwi naman ng Mocha Girls, umuwi uli ako isang araw, bumalik naman yung pamilya ko, kaya tansyado ko yun. Alam ko yun, di ko makakalimutan yun. Bakit? Pag uwi ko, iyak-iyak na ako nun eh. Bakit? Puro utang ako sa credit card ko. Biyahe now, cry later ang nangyari sa akin nun eh. Kaya alam ko yun. November last week yun, dun ko nalaman. Tapos nagsulputan na yung mga naninira kay Pangulong Duterte. Ito ang isang katanungan. Ewan ko kung J. Guevara nandiyan ka pa ba? O tinulugan mo na ako? Kamukha kasi ni J. Guevara to eh. Oo. Kamukha ni J. Guevara to, ewan ko, feeling ko kapatid mo to, ayaw mo lang sabihin eh. Kasi may kapatid kang sintu-sinto. Ito Pakingge. Pakinggan ninyo. Kaya nga ang tanong, ito ba ay yung tinutukoy nung kaibigan ko na mga re-recruiting rapper? Pero hindi naman to rapper eh. Deezer to, tawag dito Deezer, hindi rapper. Kamusta ang lahat mga boss? Pinapakilala ko po sa inyo ang 3 demonyo sa ating bansa ngayon, no? 4, kasama ka dun. Sigurado ako, ugali mo, ugaling demonyo rin eh. 4. Si Pastor, si X, at saka itong Tolonges na ito. Mga kahombre ko, ayan po yung 3 nagpapahirap lalo sa sitwasyon natin. Kasi dinidivide po nila ang mga utak ng mga Pilipino. They are actually encouraging people na
maging against sa gobyerno. Alam mo, makagago, okay? Obvious na may binabasa ka. Yung script mo, medyo ituwid nyo ng tama. Kasi kilala kita eh. Pinanonood ko yung mga wala mong kwentang vlogs na binabanatan mo yung mga chismis mong, mga scammer, kung sino-sino, binabanatan mo. And very yung pagiging balasubas mo, very natural sa'yo. Pero dito, halatang may binabasa ka. Ako nagtatanong lang sa'yo, makagago. Anyway, nandiyan ka na in public eh. Kasama ka ba doon sa nabanggit sa akin ng isa kong kaibigan na rapper na nirecruit for 400,000 naman? Ako nagtatanong lang, makagago ah. Kasi hindi ako naniniwala eh. Kasi marami ka ng pera eh. 'Di ba? Kasama ka nga nila Yexel ata eh. Oh. 'Di ba alam ko kasama ito doon kay Yexel eh. Ko alam ko marami ka ng pera. Hindi mo siguro kakailanganin yung 400,000 naman. Sa tingin ko lang ha, ako naniniwalang hindi siya kasama eh. Pero dahil mahilig ka sa chismis, chismisan na rin kita. May balita ako. Totoo ba na may pinapatayo kang bagong bahay na malaking malaki? Nagtatanong lang naman ako. Nagtatanong lang ha, totoo ba na may pinapagawa kang malaking bahay sa isang village na kung saan mamahalin doon sa village na yon? Kasi kung totoo lang naman, kakailanganin mo nga naman ng malaking budget. Oh, ano ba ang hirit nitong makagago na to? Tingnan nyo ha. Eto ha, wag ako ang paniwalaan ninyo. Tignan ninyo ang mga diss nito sa YouTube ng ibang mga tao. At o-observe ninyo yung dish niya dito sa amin. Makikita nyo yung difference. Dito, halatang nagbabasa siya. Halatang may script siya. Doon sa iba, very, alam mo yun? Very natural. Oh, tuloy. Yung tatlong nagpapahirap lalo sa sitwasyon natin. Kasi dinidivide po nila ang mga utak ng mga Pilipino. They are actually encouraging people na maging against sa gobyerno. Hindi. Diyan pa lang tinuturuan namin mga tao na maging against sa gobyerno. Diyan pa lang, alam ko na scripted yan. Bakit? Hindi ko tinuturuan. Ako nga yung vlogger na ilang beses napapagkamalan na binayaran ni Marcos. Bakit? Pinapalakpakan ko po kasi si Marcos. Halatang hindi ka nanonood. Sa madaling salita, may paka-ob-ob ka. O, tanungin ko kayo. Kayo mismo mga nanonood dito. Hindi ko ba pinapalakpakan si Marcos pag may ginawang tama? Di ba, pinapalakpakan natin. Pag may magandang sinabi si Marcos, palakpak tayo. Dinidivide ko daw ang bansa sa paninira? O inaano ko yung unity ng tao? Hindi. We only criticize yung mga mali. At karapatan natin yan bilang isang makademokrasyang bansa na i-criticize ang mga mali sa gobyerno. Hindi ho ibig sabihin nun paninira yun, Mr. Makagago. Ang tawag ho dyan, yan ay demokrasya sa ating bansa. Sa bagay, wala kang alam sa politika, nakikisawsaw ka. Ito yung mga obvious na tao. Yung walang alam sa politika, biglang pumasok sa politika. Balita ko nga, nagpasintabi ka dun sa isa mong amo eh. Deny ka? Eto mga boss ha, uulitin ko. Eto si Pastor, yan po ay napakadami ng kaso, lalo na sa Amerika, okay? Ayan, isa yan. Ito pong si Pastor, napaka dami ng kaso. Sabi niya, eto lang kasimple yan ha. Dito pa lang, alam mo nang walang laman ng utak.
Hindi ibig sabihin ng maraming kaso, ibig sabihin guilty na ang tao. Bakit? Meron tayo sa ating konstitusyon na presumption of innocence kung saan sinasabi na kung tayo ay napatunayan ng korte beyond reasonable doubt, that's the only time na we are guilty. Pero kung hindi, ikaw ay inosente. Doon pa lang, alam mo nang mahina ang utak mo. Nasunog na rin ba yung utak mo? Yung totoo. Nasalba siya, pasalamat sa administrasyon nitong ex-president. Tingnan mo tingnan mo yung reasoning niya. Nasalba daw siya sa kaso sa Amerika. Pakinggan nyo! Kaya nga, alam mo na scripted. Yung gumawa ng script mo, tanga rin. Paano sasalbahin ni Pangulong Duterte si Kibuloy sa Amerika? Galit nga ang Amerika kay President Duterte. Ang tangang puta. Alam mo, kung ako sa'yo, maganda na yung karir mo sa pagdidish mo sa XB na yan. Umangat ka na doon sa pagiging gago mo doon. Kahit pagiging gago lang, umangat ka. Pumunta ka pa dito sa isang bagay na wala kang kaalam-alam. Susunugin kita kahit sunog ka na. Tingnan mo yung sinabi niya, pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Maging against sa gobyerno. Ito. Ito mga boss uulitin ko. Ito si Pastor, yan po ay napakadami ng kaso, lalo na sa Amerika. Okay? Nasalba siya, pasalamat sa administrasyon nitong ex-president na ito. Madami siyang kaso sa Amerika, nasalba siya dahil sa ex-president. Alam mo, ako may suggestion ako sa'yo, Kung ayaw mo talaga magmukhang tanga, kasi inaraw-araw mo dyan sa TikTok mo Gumawa ka nga ng ibang account. Kasi may iba siyang account sa YouTube, may iba siyang account sa TikTok. Pinaghiwalay niya yung politika at pinaghiwalay niya yung dish niya sa mga entertainers. Siguro, depende kasi yun. Depende. Depende kung anong kasunduan nila. Kung maganda ba ang kasunduan, ilalabas ka doon sa malaking subscriber niya, yung milyon-milyon. Dito sa TikTok, konti lang subscriber niya dito Hindi ganong 1 milyon to mahigit milyon-milyon doon sa YouTube. Kaya siguro, depende sa kasunduan. Yun ang totoo. Kung ako sa'yo makagago, lumayas ka na dito kasi pag ako may nakita pa sa'yo, hindi kita papatawarin, aaraw-arawin kita, ilalabas ko ang katangahan mo. Dahil bobo ka. Ang hina ng utak mo pagdating sa politika. Wala kang alam, sumasawsaw ka pa. Sana nga kung meron kang argumentong matino, pakikinggan pa natin. At kalayaan mo yun kasi opinion mo yun bilang isang Pilipino na dugyot. Pwede nating galangin yun kasi opinion mo yun. Pero yung katangahan, hindi ho natin pwedeng pagbigyan yan. Naintindihan mo? Kaya wag mong araw-arawin dahil maniwala ka, hindi ka patatawarin ng banateros. Aaraw-arawin ka namin. Lahat ng inaraw-araw namin dito lumubog. Napunta sa kangkungan, nagtago na yung iba sa kahihiyan. Which itong ex-president na Which itong ex-president na to ay pinagtatanggol ng napakalala with all his might, with all his life nitong vlogger na yan. You cannot even mention my name. Are you afraid of me? Are you afraid of... Takot ka sa akin? Akala ko pa naman matapang kang tao. Duwag ka pala sa akin. Why don't you mention my name? Don't tell me hindi ako kilala sa politika. Ako lang naman po yung madalas maka-interview. So, yung palusot na ayokong banggitin niya, baka sumikat pa. Gago ka. Matagal na.
Ikaw nga ang hindi kilala. Sa totoo lang, pagdating sa politika, ikaw lang ang hindi kilala. O, kilala ka doon sa mga jologs mong followers. Yung mga may tama. Yung may mga toyo. Pero pagdating sa larangan ng politika, hindi ka kilala. Subukan mo maglakad. So, hindi yun pwedeng lusot mo na ayaw mo kung makilala kaya hindi mo binabanggit ang pangalan ko. Napakalabo nun. Isa lang ibig sabihin nun, takot ka sa akin. Mala ka palang bayag. Yung padadaldal mo dyan, yung katapangan mo, ang kaya mo lang i-dish mga babae. Gayang ka eh. Alam mo kung sino yung mga taong kayang mang-dish ng babae? Kasi dinidish ito yung mga babae. O, tanungin ko kayo, sino ang taong lalaking mahilig man-dish ng babae? Anong tawag sa kanila? Ninyo. Di ba? Ninyo. O, hindi mo alam. Google mo. Huwag kang tanga. Now, mga boss, Nawalang audio. Nawala din pala audio doon sa oo, tama. Kaya pala tama. Nawala din audio. Anyway, yan pa lang, sample ko pa lang sa iyan, makagago. Kung ayaw mo madurog sa politika at mapahiya, iwanan mo na. Siguro, maghanap ka na lang ng ibang ididish na inutos sa'yo. Pero don't tell me, inutos din akong banatan ako. Kasi kilala ko naman eh. Kilala ko naman nag-utos sa'yo. Hindi ka makakalusot. I know. Kilala ko nga kung kanino ka nagpaalam eh. Bakit? Yung pinagpaalaman mo, galit niya yun sa mga Marcos eh. Galit niya yung kay Romualdez eh. Nagpaalam ka doon. Bakit? Bata ka niya eh. Alam mo yan. Alam ko na, di ba? Kaya nga alam ko rin kung sino kumuha sa'yo dyan. So kung gusto mo magpalusot na magpalusot, gusto mo magharapan pa tayo eh. Sa bagay, matapang ka lang naman sa video eh. Sa totoo lang, yung tapang mo hanggang video lang eh. Di ba? Nandish ka doon sa, napanood ko yun, yung sa ex-batalyon, nandish ka pero puno ka naman ng security. Hindi, napanood nyo yun, dinish niya yung ex-batalyon ha. XB nun, XB. Dinish niya nun. Pero nung nandidish siya, puno naman siya ng mga bouncer. Nang dish ka pa. Wala ka naman palang bayag. Wala ka. Yung tapang mo hanggang social media lang. Sabi nito isa, makagago is always delivered fake news. Ayusin natin yung English para magkaintindihan tayo. Tama naman. Don't like him at all. Hindi, alam mo, sa totoo lang, hindi yung si makagago ito. Dati yung si Jay Guevara to. Nagbagong anyo na ngayon. Di ba? Yun ang totoo niyan. Ito pa. Pakinggan nun natin. Ito, asar talo sila dito eh. Sa totoo lang, asar talo sila dito. Pakinggan nyo si Attorney Topacio. Attorney, we understand you met with the Apollo Kibuloy this week. Ano po ibang kinalabasan ng meeting nyo? And tanong ng lahat ngayon, is he going to face either the Senate or the House of Representatives? We will know that po because to the extent that I can reveal it to the public without compromising a lawyer-client relationship, hindi lang naman po ako actually ang nakipagpulong kay Pastor Apollo Kibuloy. We have a legal team sapagkat marami naman pong matters na hinahandle, and all of the teams reported back to him, yung sa Senate, kami sa House, yung sa mga ibang mga kaso, and we discussed with him the options available to him after thoroughly studying all the statutes and jurisprudence, including ruling case law, and we laid down the options available to him at this moment for him to be able to make an informed decision about all of those matters.
Okay. Ano po kaya yung mga options na yon? And ano po kaya yung pinakamalapit na napupusuang option ni Pastor Kibuloy? Well, I'm not at liberty to discuss that kasi mare-reveal po yung that would be part of lawyer-client work product that we cannot reveal without the express consent of our client. Kahapon po, ang sabi niya sa akin, after we have laid down the options to him, he will go on a period of prayer and contemplation to ask for divine guidance on how best to approach the issues he's facing. Okay, you won't exactly say, attorney, that he is in hiding. You won't say that. So what? Ano naman with hiding? Nagpakita nga sa amin. On hiding? Nagla-live nga sila doon, on hiding. Tapos in-announce pa nila, nandito kami sa Kingdom, Ano ba naman yung kalukuhan na on hiding? Kita mo, script nitong mga media na to, para talagang palabasin guilty si Kibuloy. On hiding? Kumakain nga kami, sinabi namin nasa Kingdom kami. Kumakain kami together again. Tapos nagpunta pa sa mountain, nandun pa sa eskwelahan, nandun si Kibuloy. Ano yun? AI? Multo? Pambirang buhay. In hiding? Hindi. Tama ba ako o mali? Anong klaseng pasimpleng pautot yan? On hiding si Kibuloy ba? On hiding si Kibuloy? Miss Benson, maraming salamat po Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. How should we describe the pastor's state right now? He's not in hiding. He's very calm. He is assuaged by the balm of a clear conscience and his belief in his innocence. He's where he usually is. He's in Davao. May mga lugar naman po na alam naman po that for the longest time, doon lang naman po siya umiikot. Yung Glory Mountain, Prayer Mountain, yung malapit po sa airport kung saan nandun yung Kingdom, where the Kingdom of Jesus Christ has administrative offices. Yun lang naman po siya paikot-ikot. Oh, May Spencer, maraming salamat Hindi, totoo lang 'di ba, Madam May Spencer? Apaka ano naman anong stake niya, kaya nga ako natatawa dito Siguradong yung sagot ni Attorney Topacio na Pastor Kibuloy is praying. Sigurado inis na inis yung mga kalaban niya dito, no? Ang galing din mag-troll nito ni Pastor Kibuloy. I know na he's serious naman siya doon sa sinasabi niyang he is praying. Pero siyempre, yun yung mga bagay na ayaw madinig ng mga demonyo Di ba? Yung mga demonyo ayaw marinig yan, nananalangin. Kaya tuloy, kasi alam nyo ba kung asan yung Kingdom? Pag kayo lumipad ng eroplano doon sa Davao, makikita mo yung Kingdom katabi ng airport. Paano ka magtatago kung doon kami nag-dinner, nandun yung eskwelahan na inikot sa kanila? Amelia, salamat po. Andun sa tabi ng airport. So kung gusto nyo ipahuli, pupunta lang yung NBI, police, sa tabi ng airport, katabi. May Spencer, grabe ka naman. Yung mga ganyan talaga nagbibigay ng gana sa atin di ba? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Yan si maraming salamat. Paabot na lang po ng manong kay Tata Dig sa birthday. Uy, birthday niya. Oh, birthday niya. Inimbitahan niya kami sa birthday niya Kaya lang, pagpasensya nyo na, pupunta po ako ng Japan ng weekend. Ng Holy Week. Kaya hindi ako makakapunta. Alam mo naman, it's a date pag Japan. Ang laki ng ari-arian ni PQ. Tama ka naman. Di ba? Ay, nako, grabe ho. Nakakatawa.
Nakakatawa itong mga nangyayari sa ating bayan, no? Talaga nga namang wala akong kwenta yung mga paratang na kung saan napaka-obvious naman eh. Napaka-obvious naman eh na talagang ano lang ho ito? Pressure, ika nga. Oh. Tapos sasabihin nila, bakit daw ito lagi ang topic natin? Gago pala kayo, tigilan nyo kaya. Hindi ito magiging topic natin. No, sige na nga, ibahin naman natin yung topic natin para maiba naman. Ano? Balik bala. Balik tanim bala. Bumalik na. Dumako naman tayo sa NAIA kung saan hindi na lang surot at daga ang problema. Pinangangambahan din daw na bumalik ang dating modus doon na tanimbala. Kasunod ng nangyari. Kita nyo na. Di ba? Ang ganda. Ang ganda ng bayan natin. Bagong Pilipinas. Maganda yung kanta na yun eh. Sana gawa ng version ng SM na yun. Yung Bagong Pilipinas. Ano nga ba yung kasunod doon? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Kayo na lang magkaroon ng kasunod doon. Bagong Pilipinas. Sundan nyo na lang. Kayo na lang ha. Sa mag-asawang pa-Thailand na nakitaan umano ng bala sa bag. Ang sagot ng mga otoridad sa pagtutok ni Joseph Moro. Munti ka na maunsami ang biyahe pa Thailand ng mag-asawang negosyante na sina Charity nitong Enero. Sa final security check, tinawag raw siya ng mga otoridad. Ang kanya raw kasing bag nakitaan ng naka-plastic na bala. Take note naka-plastic na bala. Ibig sabihin, nag-effort i-plastic yung bala bago iniwan dun sa bag. Yun kasi yung bintang ng airport eh. Baka nakalimutan lang niya. So pinlastic niya muna, tsaka niya inilagay sa bag niya. Utang inang katarantaduhan yan. Hindi, isipin niya yan Ang sinabi, hindi siguro nakalimutan niya kasi meron siyang PTC owner siya, license owner siya. Una-una, pupunta sila sa Thailand. Hindi niya madadala yung baril sa Thailand. At lalong-lalo nang hindi niya madadala yung bala sa Thailand. Tapos sasabihan ninyo, hindi kasi may-ari siya ng baril kaya siguro may bala siya. Tapos ipinlastic pa. Anong katarantaduhan yun? Itinanggi ni Charity na sa kanya ang bala. Pinakitaan niya rin ng mga otoridad ng lisensya ng kanyang baril na mabuti ay dala niya noon. Magkaiba po yung... Tandaan ninyo hindi niya dala yung baril, ang dala niya lisensya. Kasi pupunta siya ng Thailand. Yung lisensya na yon, baliwala yun sa Thailand. So hindi niya pwedeng dalhin yung baril niya sa Thailand. Di ba? Bala. Tsaka sabi ko, hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Magaganda po yung bala ko. Yun! Napakalinaw niyan. Napaka-importanting details niya kasi tingnan niyo yung bala na pinakita. Pangit na bale. Yung halatang balang... kasi maraming klase ng bale. Di ba? Nakalimutan ko na yung hollow point, meron pa dyan yung foolish heart, ganon. Hindi, totoo. Marami yung bala. Kasi yan ang kabilin-bilinan sa akin. Huwag kang gagamit na yung, yung nagamit na tapos nilagyan na ng pulbura. Yun, okay lang yung gamitin pag nag-shooting ka. Pero pagka, yun, full metal. Dapat yan ang gagamitin mo na, full metal, di kaya yung merong, na pumuputok. Yung, hindi siya, pag tumama siya, hindi siya tumatalbog, sumasabog na siya. Kasi delikado yun eh. Pag tumalbog, pwedeng tumama sa iba. Kaya yun ang ginagamit. Ito, bala pa ata ito ng paltik eh. Tapos meron siya, tapos ilalagay niya doon sa gamit niya. Tinawag raw siya ng mga otoridad. Ang kanya raw kasing bag nakitaan ng naka-plastic na bala. Itinanggi ni Charity na sa kanya ang bala. Pinakitaan niya rin ng mga otoridad ng lisensya ng kanyang baril na mabuti ay dala niya noon. Magkaiba po yung bala. Tsaka sabi ko, hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Magaganda po yung... magkaiba pa yung bala ng baril niya at saka yung bala ha. Bala ko. Randel Bunagan, bili mo nga ako niyang full metal. Tapos balikbayan box mo. Kasi ang mahal ng ang mahal ng dito. Na pumuputok kami.
Olive Aria, salamat po. Dati, 1.5 lang ang pagputok. Ngayon, sobrang mahal na. Umaabot na ng 15,000. Wala lang, sabi niya, sige ma'am, wala namang problema, sabi niya. Pero may papirmahan lang daw sa akin to make it sure na cleared daw ako. Pinayagan naman sila mag-asawa na makasakay at wala rin kasong inihain sa kanila. Pero bago raw ang insidente, may napansin na siyang kakaiba sa airport na mag-withdraw siya ng pera. Dami nagtatanong, naka-civilian sila, may bumabangga sa akin. Nilapitan ko yung asawa ko. Pagkatapos ng insidente, So, may nangyari. May bumabangga. Anong ibig sabihin? Meron talagang nagtanim sa kanya. Nagigets ninyo? May nagtanim sa kanya, hindi natin alam kung ang dahilan ba nun para kikilan sila nung... Kasi malamang ganito nangyari. May nagbumangga sa kanya, ipinasok, tapos tatimingan kung sino yung kakuntsaba nilang airport security. Tapos malamang dun sila kikikilan. Pero pagka naamoy nila na maalam itong si ate, marunong sa batas, pababayaan na lang nila. Hindi na nila itutuloy yung plano nila. Gets ninyo? Pero kasi pag umiral dyan yung nervyos mo, pag umiral dyan yung kaba mo, tapos para kang natataranta, dyan ka na pwedeng kikilan. Tama, mali. Usually nga ginagawa yan sa mga Hapon eh. Alam niyo yon yung panahon noon na tanimbala? pinost ni Charity ang video sa social media para magsilbing babala sa publiko. Sa tanong tuloy, balik na naman nga ba ang mga insidente ng tanimbala sa tingnan ninyo yung palusot ng airport mga airport. Ayon sa Office for Transportation Security, hindi raw. Tanimbala is a thing of the past. We can always present all available data and pictures plus video para mapasinungalingan namin yung sinasabi nila. Asan? Bigay nyo sa GMA para ibalita ng GMA Huwag puro ganon. Hindi, kasi baka puro ganon eh. Kung maganda siguro, sinabi nyo naman you can provide. Ayan yung email ko, send nyo sa akin. Patas tayo dito eh. Patas tayo dito. Send nyo sa akin yung sinasabi nyong ebidensya nyo na hindi bumalik yung balikbala. At talagang galing sa kanya yon. At wala siyang bumangga sa kanya, walang nagtanim sa kanya. I-email nyo dyan. Ipi-play ko dito. Promise ko yan. Giit pa ng Office for Transportation Security o OTS, posibleng kina Charity talaga ang nakitang bala. Posible daw talagang doon sa babae yung nanggaling bala. Bali, pinlastic muna, tsaka niya binalik sa bag niya. So, it was not a mistake. Sinadya niya. Pinlastic niya eh. Simple common sense eh. Simple common sense. Naka-plastic yung bala. So, ang ginawa mo, pinlastic mo, tapos binalik mo sa bag mo. Ibig sabihin lang nun, hindi yun mistake na naiwan sa bala, yung bala. Bakit kanyo? Bibigyan ko kayo ng perfect example. Ako mismo. Pumunta akong Davao. This is an honest confession. This is an honest confession. Pumunta akong Davao. Sever may bitbit ako. Okay? Ako po ay kumpleto ng ID, dokumento. May bitbit po ako, nagbayad po ako doon. Binigay ko yung bala. Ang problema, yung bag na pinaglalagyan, nakalimutan ko, basta meron pinaglalagyan na bag eh. Yung bag na pinaglalagyan, binalik sa akin. Ang problema, nilagay ko doon yung nakaload. Kasi yung baril ko, syempre, bala, 2 magazine. Tapos may nakaload. Para ready. Okay? Ngayon, pag ibibigay mo na ngayon sa pulis, bago ka pumasok ng airport, i-unload mo yun. Hindi nakakasya yun sa magazine. So, in-unload ko, inilagay ko sa loob ng bag, ibinigay ko yung baril, yung bala, nandun din sa loob ng bag. Unfortunately, nung ibinalik na sa akin, hindi nila naisama yung balang nakahiwalay, na nakaload, yun yung nakalagay sa chamber. Hindi nila binalik sa akin. Hindi nila kinuha. Ibig sabihin, nung binalik nila sa akin yung bag, kasi sabi, sir, hindi kami tumatanggap ng bag, sa inyo po yung bag. So, nangyari, bumalik sa akin yung bala. Nagets nyo? Bumalik po sa akin yung bala,
At pagbalik sa akin ng bala, syempre pumasok na ako sa ano. Sa x-ray. Nakita yung bala. Sir, meron ho ba kayong, basta ganyan-ganyan, tanong-tanong. Sabi ko, oo, ito resibo ko. Nakita naman nila yung resibo ko. Nakita nila, legit ako na may bitbit. Legit na nagbayad din ako. At legit na chinek-in ko yun. So, ginawa nila, ay, ganun ba, sir? Kasi, sir, meron na iwang bala. Hindi ho naka-plastic yung bala. Kasi galing nga sa chamber ko eh. At pareho yung bala niyan at yung bala nung nasa magazine ko. Kaya nga hindi nyo ako pwedeng paikutan dito sa sinasabi ninyo. So yung bala na yon, kinuha nila, isinama doon sa sinurrender kong magazine. Kasi na-check naman nila, pareho itsura ng bala, pareho yung kalibre ng bala. At the same time, naandun sa bag ko na kung saan isinoli nila sa akin. Naiintindihan nyo? So, if that is the scenario, di sana pareho yung bala nung kalibre ng baril niya. Second, wala siyang bitbit ng baril sa Thailand. Paano niya papasok yung baril sa Thailand? So, hindi maliligaw yung bala. Third, bakit naka-plastic yung bala? Ibig sabihin, it was not an accident na nailagay yan dyan. Somebody or someone na naglagay dyan. Tama, mali. O, ngayon, pasinungalingan yung tatlong sinabi ko. Wag tayo magpaikutan dito. Pinapaikutan natin eh. I'm not saying I am not accusing the officials of MIA na sila ang may kagagawa ng bala. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang tinatabla ko dito ay yung bala nanggaling do sa ali. I think that's ridiculous. I think that's pathetic. Paano mangyayari yun? Pinlastic niya pa. O ito, pinlastic ko, tas ilagay ko sa bag ko. Magkaiba pa nung bala niya at saka yung baril niya. Automated daw ang pagsala ng mga gamit ng mga pasahero na dumadaan sa automatic tray return system na hindi nahahawakan ng kanilang mga screening officers. Kapag ka yung bag merong containing. Eto, meron na namang discrepancy. Sabi, kasi tama naman yon. Doon sa ganon, di ba, meron biglang pagtigil mo nun. Meron din sa Japan yan eh. Yung pagtigil mo doon, pag may nakitang something yung computer, ipupush ng computer para mapunta doon sa loob. Ibig sabihin, hindi mo makukuha. Masi-separate. Tama, mali. Di ba? So, kunwari, papasok dito. Halimbawa lang, papasok ko dito. Yung papasok dito, halimbawa itong ballpen, papasok yan dyan. Pagka meron nakita yung computer na pupush sa kaliwa para sasabihin, sandali, there is something. Di ba? Ganon. Tama naman yon. Pero pag wala, dire-diretso lang yan. Ibig sabihin, you can get your bags. Tama yung sinasabi ni Sir. Pero ang problema, ito. Ito problema. Yung discrepancy, bakit hinawakan ng opisyal? Pagka yung sa automatic tingnan ninyo binubuksan ng opisyal. Binubuksan. Tray return system na hindi nahahawakan ng kanilang Hindi daw nahawakan ng kanilang mga screening officers. Hindi daw nahawakan ng kanilang screening officers. Anong tawag mo dyan? Gaan nakitang bala. Automated daw ang pagsala ng mga gamit ng mga pasahero. Kinakalikot niya. Officer yan. Officer. Kinakalikot niya. Hindi ko pinagbibintangan. Pinasisinungalingan ko lang yung sinasabi. Hindi ko pinagbibintangan. I'm not saying si ating may kasalanan. Pero ang sinasabi ko, yung sinasabi niyang hindi hinahawakan ng officer, anong tawag mo dyan? Sino siya? Ordinary citizen, vlogger? Dumadaan sa automatic tray return system na hindi nahahawakan ng kanilang mga screening officers. Hindi daw nahawakan ng screening officer, pero hawak niya. Sige nga, counter my argument. Hindi daw inahawakan pero nahawakan ng officer. Hindi po ba ang tama ho dyan? Ballpen. Ma'am, meron pong bala dito. Kayo ho ang kumuha.
Kayo ho ang kumuha. Para alam nyo na hindi ko hinawakan. Tama, mali. Ito. Minsan, utak ang ano. Di ba? Oh? Simpleng-simple. Pakita nga. Ma'am, meron po oh. Paki-open po ito. Ito po. Yan. Paki-open yan. Kasi meron po kami nakita. Dapat ganun eh. Kasi yun daw, ang sabi ng opisyal, yun daw ang kanilang protocol. Hindi hawakan ng officer. Bakit anong tawag mo dyan? Kapag ka yung bag merong containing suspicious item, yung computer Yung hirap na magpaliwanag ano, sir? Mahirap na po ba magpaliwanag, sir? Ako open po ako kung gusto niyo akong paliwanagan, gusto niyo pong interviewin ko kayo para ibigay niyo yung panig ninyo ng maayos. Pero, tatanungin ko kayo, bakit sinasabi ninyong hindi hinawakan ng officer, kitang-kita sa video hinawakan ng officer? Sino nagsasabi ng totoo? Kayo o yung video? Sabi nito, yes, banat bay. Ihihiwalay ng tapos, tatawagin ka ng officer para makita mo yung ginagawa nila. Ganon ang nangyari sa akin. Sila ang humuhukay. Nakakita na ba kayo mga nagmamagic? Yung ganyan, no, di ba? Yung, hindi makikita. Ayan. Eto po, wala ho tayong hawak, Walang hawak. Walang hawak. Yung bumawalig-baligtad pa, walang hawak ko tayo. Wala. Tapos bigla may hawak na. Yung ano. Ang dami namin pinanood ng kaibigan kong si Sacho. Na mahilig kasi yun sa mga magic yung nasa table lang. Meron kasi sa Japan, maraming ganyan yung mga table lang. At maniwala, di ba nakita niyo may video kami nila Boss Dada nun? We are allowed to take a video, ganun sila kagaling. Pwede namin i-video yung magic nila. At grabe lumalabas sa mga lemonade. Ang laki nun lemonade yun. Hindi natin pinagbibintangan yung ale. Linawin ko, hindi ko pinagbibintangan yung officer kanina. Ang sinasabi ko lang, di ba po sir, ang tamang patakaran, dut-dutin nyo lang. Ganon-ganonin nyo lang. Sir, ma'am, meron pong bala dyan sa loob. Una-una, kasi baka sabihin nyo, for safety, kaya hinawakan ng officer. Hindi naman puputok yung bala Paano puputok yung bala? Gaganunin mo para pumutok? Hindi naman puputok yun. Ibig sabihin, it's not for safety. Kahit ibato mo yung bala, hindi sasabog yun. So, pwedeng hawakan nung talagang umano ng ano. Kaya nga, ganunin mo lang Meron pong bala dyan, pakikuha, kayo hong kumuha. Tapos, ibigay nyo po sa akin. Di ba? Tapos, may CCTV. Dapat ganun, sir. Again, hindi ko pinagbibintangan yung opisyal na babae. Ang sinasabi ko, yun dapat ang tamang patakaran, sir, boss, amo. Ganun dapat ang patakaran, sir. Dut-dutin lang, hindi halukayin. Siya na mismo ang magse-separate ng bag niya, and then that baggage will be subjected for baggage inspection. It's only the time na hahawakan niya ng baggage inspector natin. Lumalabas sa atin kasi Kaya nga mali, sir Pag ginawa ka na po yun, delicates na po yun, sir. Kasi ang pwede nilang argument dito, nakikita ko na yung argument sineparate ng computer. Ibig sabihin may nakita yung computer na bala. Di ba? Maaring ganyan yung argument nila Pero papatusin ko yan, yung argument nyo. Tanungin ko kayo. In so many baggage na dumadaan dyan, lahat ba nang nase-separate
may lamang bala? Come to think of it, lahat po ba ng nase-separate yung tinutulak ng computer na meron siyang nakita, may laman po bang bala? Hindi ho. Not everything na in-isolate ng computer, meaning meron talagang bala. Maraming dahilan kung bakit sineperate. Minsan pa nga it was a mistake. Nagkamali lang yung napagkamalan lang ng scanner na may something doon pero wala naman pala. So, this is my counter argument to you, my friend. Is it possible na merong sineperate na walang lamang bala tapos hinawakan ng opisyal, yung opisyal na tulongges, may balang hawak? Is that possible? Hindi ko sinasabing yung babae may ginawa, Pero the question here, sir, Mr. Officer, Mr. Bossing, amo, posible ba na i-separate ng bag tapos tiyempo ngayon, yung security officer, na-separate to. Vulnerable to. Ibig sabihin, pwede ko nang kalkalin. So by separating that, sir, amo, boss, binigyan mo ng karapatan yung security officer na kalkalin yung gamit. Am I correct or not? Your Honor, case closed. Di ba? Mali ako o tama? Kayo magsabi sa akin, kayo mga viewers, mali ako o tama? Kasi, ilang beses nang nangyayari sa amin yan. Yung sa Japan, yung biglang itutulak dahil mapapakamot ka. Wala naman laman yan Kaya lang, minsan mapapagkamalan, di ba, na mapapagkamalan na something. Akala nila vibrator. Yung pala, lipstick lang. Something like that. Kaya lang, ang mabuti ho sa ibang bansa, hindi ho hinahawakan kahit i-separate. Sir, boss, amo, dapat ganun ang patakaran nyo. Pag sineperate, hindi pa rin dapat hawakan ng officer. Dapat tumingin lang siya. Buksan mo yan. Hindi nyo napansin? Lagi kong pinapanood ito sa mga Australian. Meron kasing yan sa TV, sa YouTube, na yung mga naho-hold sa Australia. Pinanonood ko yun Pag pinabubuksan nila, hindi ho yung officer ang humahawak. Pinabubuksan nila, open your baggage. Papatingin nila. Pag may nakita na sila, that's the time na hinahawakan nila yun. Kaya ginaganon-ganon nila yung ganon, tag doon. Para malalaman kung droga o hindi. Yung border control, yan. Sa atin, palpak isineperate pa lang, pwede nang hawakan ng officer. Nasa bag niya Pero nanindigan si Charity na hindi kanya ang nakuhang bala. Hindi, kasi meron po kaming meron po kaming license. At the same time, sinong sirang ulong gun owner ang magdadala sa loob ng airport na naka-plastic pa yung bala? Anong gagawin ko doon? Sa kabila niyan, pakikilo, bebenta. Hindi na raw magsasagawa ng investigasyon ng OTS sa insidente at hindi na rin kinasuhan ng mag-asawa. Kasi especially kung 1 or 2 pieces lang kasi marami naman nagdadala niya na sa paniniwala ng iba it is anting-anting. Yan. Naalala nyo? Yan din ang eksaktong palusot nung panahon nung Pinoy. Sir, wag po kayo magagalit Gusto ko lang sabihin, history repeat itself. Daily nakaka-encounter kami ng ganitong incident. Pero paalaala ng OTS sa mga magbabiyahe lalo na dagsaan sa Semana Santa, huwag na magdala ng mga ipinagbabawal na gamit para iwas kaso at abala.
Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24. Kaya talaga ako, gusto ko talagang magkaroon ng tawag dito, camera habang tinitingnan. Dapat talaga nag-abogado ako eh. Tama yung tatay ko eh. Napaka-pilosopo ko eh, no? Hindi kasi alam mo yung mga nagpapalusot sa akin. Kaya nga yung punta ko kay Kibuloy, kung nagpapalusot sa akin si Kibuloy, maniwala kayo sa akin, hindi ko pagtatanggol yung mama na yun. Hindi ko palalagpasin yun. Eh, una na nga, hindi na nga ako impress sa relihiyon niya. Eh, di ba? Yun ang totoo eh. Hindi ko naman tinago yun eh. Inilabas ko pa dito yun. Hindi nga ako impress eh. Pero nung nakita ko talaga yun, yung lahat ng tanong kong medyo komplikadong tanong, nasagot niya. Nabilib ako eh. Nabilib talaga ako kasi alam kong itong maman to di nagsisinungaling. Hindi siya yung yung. Walang yung. Oh. Kaya ko lang sinasabi to kasi yan isang bagay na na hindi mapapalusot po sa akin. Lalo na pag ang tao nagpapalusot, amoy na amoy ko yan. Naku po, maniwala kayo sa akin. Ang daming ganyang nag-try out, nag-audition sa Mocha Girls, ang daming palusot. Ang akala nila, hindi ako nag-iimbestiga bago ako magpa-audition. Ito, bibigyan ko kay sikreto sabihan niyo yung mga kamag-anak niyo na gusto mag-audition sa Mocha Girls. Bago ako magpa-audition, inaalam ko na kagad ng background ng taong mag-audition. Bakit kanyo? Why would I waste my time watching twerk? Tapos alam ko naman na yung background nung babae. Hindi. Sininyo boss na amoy mo? Ay oo, amoy na amoy ko yun. Sobrang amoy ko yun. Kasi yung maano ko dyan eh. Tandaan ninyo, I've been negotiating with people since I was in college. Actually, high school pa lang. Tandaan nyo, high school. Ito, kwento ko ba na ba sa inyo to? High school, ako ang pinakatarantado nun. Nung bata kami. Tanong nyo sa mga kaklase ko. Napaka-bully ko nun. High school ako nun. From grade 7. Itanong, hindi na nga ako pinabalik sa Clark eh. Napakagago rin nung, sorry totoo ito. Bumbabalik ako one time, ayaw kong padalawin. Alam nyo, nainis ako. Kasi, 4th year high school, naging presidente ako ng student council. I was the president of student council ng Claret School. You can see that sa record. Sinubukan kong pumasok nung college na ako para kunin yung yearbook ko. Hindi ako pinapasok. Bakit? Tarantado daw ako. Sabi ko, kung tarantado ako, paano ako mananalo dito? Ang laki-laki ng populasyon ng Claret. Paano ako nanalo? Kasi nga I know how to deal with people. I know. Claret School sa Quezon City, oo. I know how to deal with people ever since I was in high school. Tandaan nyo, naging pinuno ako ng fraternity dun. Kaya yung mga nagpapalusot sa akin, naku po, yung mga public official na nagpapalusot. Dumaan ka ba naman sa isang napakalupit na tatay na abogado? Na kahit anong palusot mo, wala kang lusot. Bakit ba, takbo ka para sa Senado? Hindi. Pasensya na, pag ako tumakbo sa Senado, wala na akong vlog. Gusto nyo ba yon? O, di ba ayaw nyo? Huwag na tayong tumakbo. Ganun lang kasimple. Okay? Anyway, maraming salamat. Bukas uli. Sana meron ulit tayong live bukas Kung pahihintulutan, sana magkaroon tayo ng live. Pero bago tayo magtapos, pakinggan po uli natin to mga bagay-bagay na importante sa ating buhay. Ano ang importante sa ating buhay? Matuto tayo magpatawad.
Kung inuutusan tayong magmahal ng Diyos at may mga taong hindi ayos ang puso ninyo o yung relasyon sa mga taong ito, inaasahan din ng Panginoon, ipakita mo yung pagmamahal mo sa kanila by forgiving them. Yung love is, meron siyang relationship sa forgiveness. It does not mean we cover up the sin na wala na tayong gagawin. Ang sinasabi lang niya, you are more than willing to forgive the sin of that person. Na hindi mo siya ililista at ibabalik mo sa kanya pag nakagawa na naman siya ng kamalian. Pag pinatawad mo na siya, hindi mo ito ikukwento sa iba para masira yung kanyang reputasyon. Ipapakita mo yung pagmamahal by simply forgiving that person from the heart because the Lord commanded us to forgive that person.